Napansin niyo po yung 4 months po natin from January, February, March, and April last month ay pinag-usapan po natin yung 4 na reset. At ang katotohanan, nakakatuwang isipin na kahit pa paano ay nakikita natin yung progress, lalo po yung gusto natin mangyari po sa ating pong organization na intensified, lalo na yung ating pong team. Pang 2 months na po natin this month for our, kumbagay nakadalawang hakban na po tayo sa ating tema itong taon na ito. Ano po yun? Yung team natin for our anniversary and for this year? Discipleship Intensified. At yun po talaga naman yung gusto natin makita. At sa mga bahagi po ng ating po mga series ay makikita po natin yung focus po natin doon sa bahagi na ito. So, from first, introductory lang po yung aking pong pag-uusapan po natin ngayon. Pero from second Sunday to the last Sunday of this month at saka first Sunday until the end of June, ay pag-uusapan po natin yung acronym na HELO. Okay, so medyo yung halo-halo po ngayon, medyo masarap pong kainin dahil sa tag-init, di po ba? Sinong mahilig po ng halo-halo po dito? Parang ayaw niyo po ng halo-halo yan. Hindi mahilig. Isipin niyo po yung painit yung panahon natin at yung malamig na halo-halo yung mahalaga. Pero hindi po yan pag-uusapan natin. Yung salitang ni HELO ay bahagi po yan sa tinatawag nating acronym ng ating pong essential na pinag-uusapan sa discipleship roadmap particularly. At yung HELO na acronym na yun ay yung H ay holiness, yung A is accountability, yung L is love, and then yung O, ano po yung O? Obedience. So ulitin nga po natin yung HELO na yun kasi mahihilo po tayo ng 2 buwan sa pag-uusap natin patungkol po dyan. At may ibang preacher po tayo every Sunday after ko po ngayong unang introductory ko po. So unahin po natin ulit yung H. Ano po yun? Holiness. Holiness. A. Accountability. L. Love. And then yung O. Obedience. So, iinom po tayo sa 4 na ano po na yan, na bahagi ng ating pong pag-aaral for the next 2 months na ating pong pag-uusap patungkol po dito. So, ano nga ba itong HELO na ito? Ito po yung jargon na tumutukoy sa acronym na holiness, accountability, love, and obedience. At sa ating pong manual, particularly po at mamaya, may mga bahagi po na mapag-uusapan natin po dito sa Knowing Christ na hango rin po doon sa manual po na ito. And then, specifically, may mga pag-uusap patungkol po sa 4 na areas na ito na ating pong susundan sa mga 2 buwan na lilipas. So, at kung tutuusin, yan din po yung, ang dami po mga discipleship program sa bawat churches, either big churches, small churches, pero sa ating pong CTTP, napaka-essential po yan, napaka-focus, at mahalaga po sa atin po ito. At actually nga, yung binanggit ko pong 4 resets, ay continuation po nito na para ultimately yung tayo po ay makasusog doon sa buhay ng pagiging disciple at pagdidisipulo in a Christ-like character. Pero yung salitang HELO rin po kasi may iba't iba po yung kaisipan sa mga ilan. Pero ano nga po ba yung hindi ibig sabihin ng salitang HELO? Hindi po ito yung nakikita niyo po na kapag may nakita kayong saint, ay meron pong bilog sa ulo. Hindi po yun yung HELO na pinag-usapan natin. So malinaw po dapat hindi po yun ang ibig sabihin. At hindi rin po ito yung tinatawag natin holier than thou. Parang kumbaga sabi nga po ng mga ilan, kapag naging Kristiyano ka na, ititingin mo sa iba na hindi pa Kristyan, mas banal ka sa kanila. Hindi din po yun. Sapagkat sa katotohanan, we're in the process of being sanctified and to become holy in the Lord and Christ-like character. So, hindi po rin po yun yung ibig sabihin ng salitang HELO din po na pinag-uusapan po natin. At hindi rin po ito pagsiset ng new standard, as we say. Dahil kung tutuusin, ay ating lang pong sinusunod yung simply focusing on where Jesus and the apostles put emphasis on this
area, lalo na pag sa discipleship process. So yun po yung gusto kong ilinaw po muna, na ang salitang hello po ay hindi yung may bilog sa ulo na santo, hindi rin po ito yung tinatawag natin mas banal ka kaysa sa hindi yung iba, at hindi rin pinag-uusapan dito po yung pinag-uusapan na bahagi noong pagtingin sa bagong standard, sapagkat ang mga pamamaraan sa pagiging banal ay hindi naman po new standard, sapagkat yun na po yung nakita rin natin sa buhay ng Panginoong Yesus. Kapag tinignan niyo po yung ating book na Knowing Christ, ay sa page 5 to 7, ay mapapansin niyo po doon yung tinatawag nating acronym na ito na hello. At yung unang bahagi nga po doon, yung holiness of life. Sa tingin niyo po ngayon, kung i-evaluate niyo po yung sarili niyo, hindi sa paningin ng iba, kundi sa harapan ng Diyos, masasabi mo na ba na may holiness kang pamumuhay o may kabanalan ka ng pamumuhay ngayon? Ulitin ko po, kasi mahalaga po itong pinag-uusapan po natin. Kung i-evaluate mo yung sarili mo ngayon, hindi yung pagtingin ng tao, kundi yung pagtingin ng Diyos, masasabi mo ba na mayroon ka ng buhay o nabubuhay ka na ba sa kabanalan? Ito na nahimik ko ang taong bayan. So, fact check. Actually po, yun po yung nais ng Diyos na makita po sa atin. At of course, sa paningin ng iba, pwedeng magiging transparent po yan along the way. Pero dapat natin pong isipin sa Old Testament, even in the New Testament, yung sanctified life to become holy in all aspects ng ating buhay ay gustong makita po yan ng Lord. Sapagkat kung tingnan niyo po halimbawa, ito na kung nandyan sa verse, yung Hebrews chapter 12 verse 14, without holiness, no one will see the Lord. Mahalaga pong bahagi po yun. So, ibig sabihin, kung hindi tayo mamumuhay sa kabanalan, wala tayong makaranasan ng pagtingin sa Diyos. Hindi natin mararanasan ang Diyos. But in reality, at ang nakakatawa po dito, positionally, when we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, we have been positionally righteous, holy in the sight of the Lord. Ulitin ko po yun kasi mahalagang part po yun. Yun nga po kasi nagkakaroon tayo ng hindi tamang pagkaalam na pwede po palang mamuhay tayo ng may kabanalan. Dahil positionally, when we receive the Lord Jesus Christ as a holy God, tayo rin po ay binanan na ng Diyos. Pero practically or practically na pamumuhay, ang tanong po dyan, nung tinanggap natin si Lord, wala na ba kayong ginawang pagkakamali? Meron pa rin. So doon papasok yung sanctification, which is the practical aspect of becoming holy to the Lord. Ay tinatawag po natin, we are battling against sin, but progressively, ongoingly, we have been sanctified in a practical sense, living to live a life of holiness. So, ibig sabihin po yung dalawang bahagi na yun, positionally, we are righteous in the Lord, but somehow, this life, itong mundo na ito na tinatawag natin broken world because of sin, but still we could see a life of holiness if we follow the Lord sa kanyang kaparaanan dahil the word of the Holy Spirit could sanctify us to live a life of holiness. Kaya nga ang katotohanan, halimbawa po, kung titignan niyo po yung John 17 verse 17, and then Ephesians chapter 1 verse 13 to 14, ang mga Kristiyano ay magpo-progress sa buhay ng kabanalan throughout his lifetime until the end. At yung pag tinatawag natin glorification, which is yan na po yung final stage ng ating buhay, na kung saan matatamo natin talaga yung talagang totoong holiness in the sight of the Lord kapag nakarating na po tayo sa kalangitan. Nakita niyo po yung kagandahan na ginawa ng Lord. Before, di tayo naging banal dahil wala tayo kay Kristo. But when we receive the Lord Jesus Christ as a holy God,
Positionally, we are righteous and holy in the sight of the Lord. But practically, in progression naman sa buhay natin sa mundong makasalanan, we are still in the process of changes and sanctification to become holy. Kaya mahalaga po ngayon yung banal na Espiritu na dapat natin maranasan sa buhay natin so that any temptation, any sin that could fail us to that holiness that comes from God, ay magkaroon tayo talaga ng totoong pamumuhay sa kabanalan. Kaya ang katotohanan, growth in holiness is growth in discipleship. And growth in discipleship is growth in holiness. Ulitin ko po yun, mahalaga na bahagi po yung emphasis. Growth in holiness is growth in discipleship. And growth in discipleship is growth in holiness. So yun po yung unang bahagi po sa emphasis po natin dito sa halo na tinatawag. How about the accountability? Sa buhay po natin, yes, we are in the battling of sin, and that is why mahalaga po yung church. Hindi yung building, but the people who surround us. Yung mga taong pwedeng mag-correct sa atin kapag nagkakamali ho tayo, or pwede natin din sabihin na kapag mayroon tayo mga pagkakamali, we could confess. And that word accountability sa part ng halo ay mahalaga. Ang problem ko kasi ngayon ay ganito. Maraming pumupunta sa church, ang gusto lang po nila ay ma-attend, lang, makinig, mag-praise and worship, sumali sila sa mga activities, pero kung walang accountability group na kabilang, mahirap po. Palagi ko sinasabi, no man is an island. Napag-usapan na po natin yun. Hindi ka pwedeng mag-isa ng mamuhay. Kaya kasabi mo sa katabi mo kayo, kapatid, kailangan kita sa paglalakbay ng Espiritu. Why? Kasi po ang katotohanan, sa dami pong pwedeng mangyari sa mundong ito na masasabi nating pwedeng maghina po sa ating palayo kay Lord. Either material things, either sin from the eye, sin sa flesh. But if there are persons who are there to be with your journey in life, you are being accountable with, where you could share your failures, you could share your joy. Mahalaga po na bahagi po yun. Kaya palagi natin sinasabi, kapag dumadalo ka dito sa CTTP Batasan na wala kang accountability group, kawawa ka. Kasi nag-iisa kang mamuhay sa mahihirap na sitwasyon na wala kang kaagapay. Kaya inulit ko po, please, kung wala ka pang accountability group, maghanap ka na. Kung ikaw ay isang tatay, may grupo tayo ng mga tatay. Kung isa yung kabataan ng kalalakihan, kababaihan, may grupo tayo doon para magkasama-sama ho tayo. Dahil accountability po ay mahalagang bahagi. So yun po yung pangalawa. At actually nga po, ang binabanggit po natin dyan, accountability is discipleship in action. Kasi kung tutusin nga po, sino bang pwede pong mag-correct sa'yo kung ikaw lang mag-isa? Sino ba pwede mag-encourage sa'yo kung nahihirapan ka na sa iyong paglalakbay kung mag-isa ka lang? Di mo ba't wala? And that is why accountability is discipleship in action. Mahalaga po. Kaya nga kapag binasa niyo po lalo po sa Ephesians, yung one anothering, yung encouraging one another, pray for one another, love one another, yung anothering the words na yun, bakit kinakailangan iulit-ulit ni Pablo? Dahil bahagi po yun sa isang mananampalataya to live a life in accountability, reality of life. So, yun po yung pangalawa na inaano natin. Pangatlo po, yung love for people. Doon pa rin po yan, sa page 5 to 7 po ng ating Knowing Christ, mababalikan niyo po yun. Inaano lang po natin yung introductory part po diyan. Napag-usapan na rin po natin ang the greatest commandment and the great commission, at isa sa bahagi rin nga po yung pagmamahal. One practical outworking of love for others is discipleship. And that is what the Great Commission tells us, to go and make disciples or reach out and baptizing them in the name of the Father. Patuloy pa natin inuulit po yan sapagkat yun po yung tinatawag natin the Great Commission. Pero nakikita po natin na yung love na ito ay dapat mag-focus doon sa hindi kung ano po yung makukuha mo lang sa ibang tao.
O kung ilalagay po natin ay lihubad yung love is a two-way, dapat ikaw ay minamahal at ikaw din ay nagmamahal. Tama po ba? Pero ang malimit po, gusto ikaw lang mahalin. Sabi mo sa katabi mo, magmahalan tayo para kay Lord. At yung love na ito may kasamang aksyon. Kasi kung hindi yan walang kasamang aksyon, hindi po yan totoong pag-ibig. Bibig lang po, binabanggit lang po natin. Tingnan niyo po ang example po ng ating Panginoon Jesus. At of course, the God the Father who loved us so much that He gave His only begotten Son. At yung pagpapadala po niya noon ay isang sacrifice that showing na yung pag-ibig niya po sa atin is unlimited. Sabi mo sa katabi mo, unlimited yung love ng Lord. Tayo may limitation yung pag-ibig natin sa kapwa. Pero kapag yan yung umiral na yung pag-ibig ni Lord na naranasan natin at isineshare din natin sa iba, unlimited din po siyempre yun yung love na yan. At I think yan po yung mahalagang part dito sa loving God, of course, and then loving other people. So practical na pamamaraan is to share what you have in other people o sa ibang mga tao. Dahil discipleship is love in action. So ano po uli yung una? Na H? Holiness. Yung A? Yung L? Love. And then yung O? Obedience. So ito pong obedience po ito ay napakahalaga po yan sapagkat yun po yung kakailanganin po natin, hindi lamang isang totoong citizen na Pilipino na nag-o-obey sa leadership ng ating pong bansa. Either obedience inside the family, mahalaga po rin yung salitang yan, at even inside the church, in the context of church community, obedience is important. Kaya nga po yung obedience-oriented na discipleship sa ating church ay may pinabanggit din po dyan. Halimbawa yung Luke chapter 6 verse 46. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? So ang Panginoong Jesus mismo po yan. And then of course, discipleship aims at transformation, not mere information. Alam niyo po yung hamon palagi po dito, kapag hindi ka natutong mag-obey kay Lord, mahirap mo rin i-obey yung mga leaders. Pero kung may tama kang pagsunod kay Lord, eventually, ang result din po dapat makita mo rin madali kang sumunod sa leadership. Ang tanong natin ngayon, are you obeying the Lord? Sa gusto niya ipagawa sa iyong buhay. Obedience. Of course, binabanggit nga po sa Old Testament, yung palaging napapakinggan natin nung si Saul, di ba? Ano binanggit palagi doon sa I think Samuel po yun, obedience is better than sacrifice. Why? Kasi yung heart of obedience ay mahalaga pong dapat tinitingnan po natin, na dapat ginagawa po natin. So if we are made to progress in discipleship, we need to pursue obedience. Dahil growth in obedience is growth in discipleship. And vice versa rin po yan. Obedience is discipleship and holiness in action. So, I think yung mahalagang bahagi po nito na tinatawag po natin ay mapag-uusapan po natin yan, yung tinatawag natin fully integration nitong ihelo na ito sa ating mga preaching series sa mga susunod na Sundays. Kaya, bakit nga ba natin kailangan pag-usapan ito yung oriented discipleship sa ating pong kapanahunan ngayon? Una, dahil yung simplify po yan. First of all, to put is simply applied halo signifies spiritual growth. Imagine niyo po, ano magiging result kung sakasakali yung buhay natin, tulad na binanggit ko kanina, kung hindi ka na nagkakamali, which is sabi natin, mayroon pa rin at mayroon pagkakamali. Pero i-imagine naman natin yung conviction na alam mong mali, pero hindi mo kayang gawin yon dahil alam mong si Lord ay nais kanyang mamuhay sa kabanalan. Kaya yung applied spiritual growth nag-signify po yan kung bakit dapat natin pag-usapan yung Halo as oriented discipleship process. Dahil believers will live in the fear of the Lord, hating sin, and caring for the honor of the Lord and of the church.
at tayo mamumuhay sa katotohanan, sa kabanalan, at yung sincerity and integrity, we will walk our talk and practice what we preach. Ano niyo po kung tutuusin? Ang ganda kong tignan kung buhay natin ay nakikitaan ng kabanalan. Why? Nag-glorify si Lord. Gusto niyo ba mag-glorify si Lord? Mamuhay tayo doon sa sinasabi ng Biblia, to live in holiness. At pag pinag-usapan naman natin yung spiritual growth applied para dito sa holiness at yung word na accountability, ay pinag-uusapan natin yung believers will be watching out each other and care and concern for each other. Kaya nga, palagi natin sinasabi ngayon yung konsepto, yung pananaw, yung kultura na ang bawat buhay natin ay mayroon tayong pakialaman sa bawat isa. Pwede mo ba sabihin mo sa katabi mo, may pakialam sana ako sa iyo? May pakialaman talaga yun. Hindi na po pwede po. Hindi na po pwede isisiklot mo yung sarili mo. Kasi hindi po yan ang buhay na realidad na gustong gawin ng Lord sa buhay mo. Mayroong pakialam yung kapatiran para ikaw kung kinakailangan tulungan o ikaya'y i-correct kapag nagkakamali. At part po yan sa tinatawag nating accountability. Parang kumbaga po, ganito po yan. We must meet our obligation as they were in our words of God. Yung salita ng Lord na magiging guidelines po natin. Even in our church, in our organization, ibig sabihin yung correction na gagawin natin, hindi ibig sabihin dahil tayo ay gusto natin pakialaman ng talagang todo ang isang tao, but to sit in, to live a life of holiness and being accountable to each other. Naalala niyo po ba yung magkapatid na si Cain at sa Abel? Sinong, nung pinatay po itong isang magkapatid na ito, nung tinanong siya ng Lord, nasaan yung kapatid? Anong ginanggit niya? Hindi ko alam, ako ba ay tagapa-alaga? Am I accountable with my brothers? Ibig sabihin, accountability is important. And then yung letter L na love, without love, believers would be reaching out to people with the gospel. At alam niyo po, kung wala yung love din na yan, na magbibigay sa atin na tinatawag nating passion, yung care to others, ay nakikita ko natin hindi magsasaksi yung pagpapakita ng pag-ibig. And that is why yung pag-share ng good deeds sa iba ay hindi yan hindi yan yung magiging pakitang tao, as we say. Kasi pwede ka namang gumawa ng mabuting bagay sa iyong kapwa, pakitang tao lang yun. Pero samahan po yan ng totoong pag-ibig dahil si Lord ay unang umibig sa atin. I do believe that will be accounted sa Lord yung pagpapakita mo ng love na yan. So, doing good deeds to others is part of it. At nakikita ko natin that could also please the Lord sa anumang kaparaanan na pwede natin ipakita yun. And that is why yung holiness, accountability, and obedience, but without everything amounting to nothing, yung without love. So I think yun makikita natin. And then obedience. Discipleship will not just be a Christians in a way, in the name, but also in deed, honoring and obeying God. His ordained authorities, yung civil government tinatawag natin, yung church leaders, ay bahagi po yun. Kaya nga, maturing disciples ay pinapakita po dyan that we will become, with holiness and accountability, love and obedience are emphasized and practiced in our discipleship journey. Ano pong mangyayari? Ang maganda pong good news po dito, the church and society, and of course, that could please the Lord. And it's not His plan to conform for us to the image of His Son and to the Lord Jesus Christ. Yung sinasabi po ng Romans chapter 8, verse 29. Ito po may verse po dyan, kung part na yan. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. This takes us to the next point, which is Christ-likeness.
Katotohanan po yan, kapag naipag-practice po natin yung halo na yan, yung life to become Christ-like ay magiging reality to sa ating buhay. Dahil nai-apply mo natin yung bahagi na yun. So, halo means also Christ-likeness. Kapag sinabi natin Christ-likeness, ay ultimate goal of God for us as disciples. Na nabanggit na natin sa Romans chapter 8 verse 29. At kung ilalagay po natin, pag in-explain pa po natin yan, na wala pong doubt na yung absolute holiness ay bahagi po na gustong makita ng Lord sa atin, lalo na po doon sa tinatawag nating end ng ating pong buhay sa pananampalataya. Okay, tingnan mo natin. Habang tayo po ay nag-grow in Christ-likeness, we will be grow in holiness as well. And then yung accountability na tinatawag na sa Tagalog na pananagutan, ay ipinakita rin po yan. Kumbaga, sa lahat po ng salitang holiness, accountability, love, and obedience, mismo pong model po natin ng ating pong Panginoong Hesus. Wala namang iba. Kasi kung titingin ka ho doon sa mga santo na sinasabi, nakinikilala at talagang marami silang in-accomplish, pero sila rin ay sumablay doon sa kabanalan na yan at doon sa pagiging accountable. But in the Lord Jesus Christ, we could make Him as a model of showing and leading in this kind of holiness, love, accountability, love, and obedience. So ano ibig sabihin po niyan? Palagi po natin isipin that if we give account of ourselves to God, sabi ng Romans 14, and then follow the path of accountability, you will become like Jesus. And I think malinaw po sa atin po dapat yung bahagi na yun. So, I think yung last part ng ating pong point dito po sa halo, as part ng ating introduction, yung applied halo demonstrate genuine discipleship. Sabi ng Isaiah 29 verse 13, I think, pwede mo bang basahin natin yan sabay-sabay? 1, 2, 3. The Lord says, "These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are from me." Gaano tayo ka-genuine as we approach the Lord daily? Even as we come together sa community, sa church, gaano tayo ka-genuine sa ating pagsasama-sama? Kung titingnan niyo po dito, ano po ang Lord, specific po siya. Lalo panahon po na yan, si Prophet Isaiah, na kung saan sabi ng Lord sa kanila, grabe po yung pag-ano ng Lord. Bakit si Lord nag-hateful po siya? Kasi yung religiosity ay nakikita ko sa kanila pero may hypocrisy as well. Kaya nga itong book na ito nagpapakita na sila ay mayroong pagkakilala kay Lord, but the way they live and the way they act, even as their heart is far from Him. May panahon din po ng ating Panginoon Hesus sa New Testament, kapag binasa niyo po yung Matthew 23 verse 15, ay binanggit po doon, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, or hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when you have succeeded, you make them twice as much as a child of hell as you are." So even today, hypocrisy is the buzzword among non-Christians. If they don't see us living according to what is expected to us in God's Word. Parang pa nakakita ko dito. So I think yung ipapakita ko nating bahagi po dyan, ay yung tinatawag nating pagkakaiba ng, I think yung word na hypocrisy versus, tingnan ho natin. Okay, let's see yung word na yan. Ayan.
or living in sin versus falling in sin. So, din ko nauna ko po yung last part na po pala yun. So, tingnan mo natin po yan. Ano po kaya yung pagkakaiba ng living in sin versus falling in sin? Yan. Sabi ho kanina, tinanong ko ho kayo kung after na ni-receive nyo si Lord Jesus Christ, ay wala na kayong ginagawang pagkakamali. Sabi po natin, mayroon at mayroon pa rin. Pero ang tanong, are you still living in sin? Naisip ko. Katotohanan, hindi ho na dapat tayo mamuhay sa kasalanan. Pero kung mayroon man tayong pagkakamali na makagawa ng kasalanan, magkaiba po yun. Okay, linawan po natin po yung bahagi na yan. Pag sinabi natin living in sin versus falling in sin, we are expected to be fruitful or to be holy, which is, yan po yung dapat ikinapamuhay po natin. At yun nga yung pag-apply ng hello. But, ang tanong natin, nakakapag-disobey tayo, nag-fail pa rin po tayo. May sinasabi po ang Psalms 103 verse 14. Well, God knows how we are, kung ano ho mayroon tayo at kung saan tayo pwede nagkakamali. At binabanggit po doon, for He knows how weak we are. He remembers we are only a dust. So, New Living Translation po yan. So, anong ibig sabihin po niyan? Paano po natin mariresolve po yung dalawang bahagi po nito? Binanggit din po sa 1 John chapter 2 verse 1, My dear children, I write this to you